installing the Signbaser program. Finish. Ganun lamang po kasimple ang pag-install ng Signbaser Elements program. Kung makikita nyo, ito na yung icon. So, click lang natin. At yan, lumabas na po ang screen workspace. Ang thick rectangle na ito ay yan ang pinaka-boundary ng inyong workspace. So, pwede natin baguhin yan dito sa File, Workspace Setup. Sabihin natin 12 by 24 inches. Okay. So, ganun naman po kadali. Ngayon naman, pag-aralan natin kung paano gagawa ng pop-up menu. Para mas mapabilis po ang pagproseso natin ng mga command. Lapit lamang sa isang command icon sa taas at i-right click. So, lalabas na ang configure toolbar or pop-up tool palette. Ngayon, pwede niyo pong ipag-interchange yung mga command dito sa pop-up tool palette dito sa configure toolbar. Pwede mo palitan na mas importanteng command ang iyong pop-up tool palette. Halimbawa, yung command na remove guidelines. Pag masyado ng clutter ang inyong screen sa dami ng guidelines, para mas mabilis niyo pong natanggal ang mga guidelines. Ayun. Click lamang, hawakan ng mouse at lipat sa kabila. Ayun na po. So, anytime na mag-right click ka, lalabas po yan. At ngayon, ang first project natin ay tungkol sa text. Halimbawa, may requirement tayo na 2 by 12 inches na text. Pindutin niyo lamang po ang command na text. Pwede kayo mamili ng font. Say, Bookman, bold, italic. Pwede niyo palitan ng height. 1.5 inch. So, say, Bookman. So, ang requirement nyo ay 2 by 12. Pwede nyo nang palitan ng workspace nyo. Ito sa workspace setup. 2 by 12. I-drag nyo lamang ang ginawa ng text sa loob ng workspace at i-drag ang mga handle nito. Ayan, ready na po siyang i-cut. Pwede nyo pong palitan ng kulay ng text. Depende kung anong gagamitin yung sticker para hindi kayo malito. Halimbawa, kulay red. Ayan, ready na po siyang i-cut. Punta lamang po kayo dito sa cutter. Save.
Ito. Pwede na po natin siyang i-cut right away. I-click nyo lamang po yung text punta sa cutter at ayun po, ito na yung ating binig sticker. Tingnan muna natin ang setup. Kailangan po na hindi naka-check ang limit to workspace, kaya para kahit wala sa workspace ay pwede po natin siyang katin. Prepaid binil, kung gusto po natin muna lumakad yung sticker at malaman natin kung kapos ba siya. Kasi pag wala pong allowance, lalo na sa bandang likodan ng sinubo yung sticker, ay malalaglag po ito. So, click natin ng prepaid binil. Ayun, hanapin natin yung ating letter cutter. Sa Kuyi po, equivalent po siya sa PCAT, Creation PCAT 630. At hanapin po natin yung kanyang USB connection. Wala po siyang USB connection, so i-set up po muna. So, balik po tayo. Hanapin po natin sa setup yung ating platter cutter. Equivalent po siya sa Creation PCAT 630. Ayun po. Ngayon yung ating USB connection. Ito po, Blazercom USB serial port. Ang COM settings natin ay sa Yupuyi ay ilalagay natin sa 3840. Yan po, hardware. Okay. Okay. Then cut. Cut tayo. Ayun po, nagkakataon po ng ating cutter platter sa kasalukuyan. So medyo matagal na proseso po ito, kaya i-cancel na po natin. Kaya po, kung gusto po natin litan yung requirement natin, halimbawa, 1 inch by 8 inches. So, pwede lang po tayo maglagay dito ng guidelines. Tapat lang po sa 8 inches. At dito, 1 inch. So, i-drag lamang po natin yung text na ginawa natin at ipasok doon sa loob ng guidelines. So, ayan po. Ngayon, pwede po natin itong lagyan ng outline. Just click ang text, punta tayo sa manipulate, expand, outline. Sa mga point 10, sabihin natin point 10 inch. Keep original po. Okay. Yan, depende po kung ano po requirement ng outline nyo. Pwedeng black, blue. Ipalitan nyo na po yung kulay para hindi po kayo malito kung sakaling ikakat nyo siya. Say blue. Ayan po. Ito, mag-right click tayo at remove guidelines. So, para wala siyang clutter na guidelines sa ating workspace. So, balik tayo sa cutter. Kung gusto niyo pong litin yung papel para malaki ang representation ng inyong gagawing text, punta po kayo sa setup at ang gawin niyo po yung video, mga kapantaman lamang sa 12 inches o kung ano yung actual na laki ng sticker na gagamitin niyo. Huwag niyo na po intindihin yung length. Okay lang yun kahit mahaba. So, yan. Gusto natin katin muna yung text, so bookman. Ngayon, kung ilan po yung requirement natin, pwede po natin ilagay dito sa mga 5 pieces.
Meron po siyang width option para po magkahiwa-hiwalay siya. Madaling bakbakin ang hindi kailangang part ng sticker. So, ikakat lang po siya, cut tile. So, hindi ko na po ikakat tile para hindi po tayo mag-aksaya ng oras. Cancel na po natin. Then, ang susunod nyo pong gagawin ay ang kanyang outline backing sa kulay blue. Ang kagandahan po nito, hindi po kayo malilito kung ano yung kulay na gagamitin yung sticker. Yun na rin po yung nilagay nyo dito. So, piliin natin yung blue. Ulitin natin yung number of copies para makatsa lahat. Sa case nito ay isa lamang po ang kakatingin. Gawin natin 5. So, na-encompass na ng red rectangle yung lahat ng kakatin natin. So, ready na ulit siyang i-cut. So, cut tile. So, i-cancel na po natin para for example purposes lamang naman po ito. Yung ginawa nating outline, pwede rin po natin siyang dagdagan para lagyan ng shadow yung ating project. In this case, medyo malapat po yung outline. Dilitan po natin. Delete. Tapos, sineklama po natin lahat ng text. Then, manipulate outline. Say mga 0.5 inches lamang po gawin nating outline. Then, i-click natin yung outline. Then, click S for shadow. Ayun po. Drag lamang po natin yung handle para magkaroon siya ng shadow sa right at bottom side ng text. Then, click lamang po na i-select natin. So, ayun po. Meron po siyang shadow. Pero wag niyo po kakalimutan na naka-outline pa tayo. Kasi pag sakaling ikakat niyo yan, madodoble ang cutting ng black. So, i-click niyo lamang po yung gilid ng outline. Makikita po natin yan dito pag tinignan natin sa view. Wireframe. Ayun po. Dalawa ang kulay black. Merong outline. Tanggalin po natin yung outline. Delete. Balik tayo sa wireframe. Yan. So ito po, pwede na po natin cut ulit. Punta tayo sa cutter. So ayun na po yung black sticker natin na nagsisilbing shadow. So 5 inches, 5 pieces. So cut. Okay. Balik po tayo. So dalawang klase ang shadow na papakita ko sa inyo. So gawa tayo ng bagong project. Delete natin to. Say service use only. Wala sa text. Dali lamang po at tuloy po tayo. Halimbawa, gagawa tayo ng project na private use only. Na ang shadow niya ay perspective. So, ilat yung text. Bookman ulit. This time, bookman bold. Hindi siya naka-italic. So, center. Private. So, dalawang layer to. Gawin natin mga 3 inches. So, hanggang doon, gawa tayo ng outline, ng guidelines. Kung alternatively, pwede natin baguhin yung workspace setup. Gawin natin 3x12.
So, gusto natin gawing kulay nito ay kulay red. So, i-arc natin to para maisilit natin sa ilalim yung use only. So, manipulate, distortion, arc, okay. So, i-drag lamang po natin yung center handle pataas. Yung tamang size lamang po. Select. So, ayun na po. Alagay na ang private. Ayun, yung use only, ibang font para hindi siya masyadong, para may iba naman po ang design. Say, Helvetica. Helvetica bold. So, mga 1 inch. Use only. So, pwede natin siya i-drag. Ito pong private nating text ay nakaiwalay na kasi minanipulate po natin siya. So, pwede po natin siya piliin lahat. At tapos ay i-combine. Arrange, combine object. So, magkakasama na po siya. Isang galawan lamang po yan. Para mas sigurado natin nakagitna yung use only, click natin yung private at lagyan natin ng guidelines. So, itong use only dapat nakagitna siya sa guidelines na ito. Right. Yung pag-adjust po, andito po yan sa horizontal notch amount. Depende po kung gaano po nyo gusto i-pabilisin ang pag-adjust from left to right o vertical up and down. Gusto natin mas mabilis kayo natin 0.1, 0.1. Then sa keyboard natin, merong up and down arrow po tayo doon. So yun po nag-a-adjust ng horizontal nudge. Say, itaas natin ng konti. 0.1 inch. Yun po. 0.2 inch. Ayan po, 0.3 inch. Then, i-drag natin yung handle pababa. Ayan. Yung overlap na ito, pwede po natin siyang i-align dito sa arc ng private. So, manipulate, distortion. Ito arc din po ulit ang gagamitin natin. Okay. So, i-drag lamang po natin yung handle sa left at handle sa right. At konti po sa taas ang center. Then, select. Ayan po. Nakaforma na po yung ating project na private use only. So, gusto po natin siyang lagyan ng shadow na perspective ang orientation. So, lagyan po muna natin siya ng outline. Mga 0.1 inch. So, i-select natin. Manipulate. Expand outline. Medyo malaki po ito kaya gawin po natin 0.1 inch. Ayan po, meron po siyang outline. Select po natin yung outline na yan. Then, shadow. Ito po yung ng shadow. Right click po natin. Piliin po natin yung perspective. Okay. At i-drag po natin itong center handle. Pababa. So, ayan po. Meron na tayong shadow na perspective orientation. So, tanggalin natin yung clutter na guidelines. Right click, remove guidelines. At ipasok po natin siya sa tamang workspace. I-adjust po natin yung project natin sa tamang laki. So, huwag niyo po kakalimutan na tanggalin yung ginawa nating outline para hindi siya mag-double cut sa sticker na black. So, ayan po. Napili na po natin yung outline. Makikita niyo po pag dinag natin, ayan po yun. So, i-delete lamang po natin sa keyboard
So, ayan po. Ngayon, ready to cut na po yan. Kung gusto niyo baguhin yung kulay ng Yusol sa yellow, pwede po. Kailangan po natin yan at sabihin natin yellow. So, pag kinat po natin yan, sinay natin sa cutter, piliin po natin siyang lahat. Then cutter. So, tatlo na po yung kulay na lumabas dito. Yung black na shadow, yung yellow na use only, at yung red na private. So, kung gusto po natin gumawa ng 4 pieces, so yun po. Hindi po sakop lahat yung 4 na piraso, kaya pwede po natin siyang adjust. Okay? Ito naman po yung outline. So, sumobra po sa papel natin. Kailangan po sakto yung workspace dito sa cutter. So, kung gusto niyo pong gamitin yung 12 inches, pwede naman po. Kaya lang, bawasan niyo po yung dami ng inyong gagawing shadow, say 3. O alternatively, lakihan niyo yung sticker niyo, gawin niyo 16 inches para po magkasya yung 4 na piraso. Pag ganito naman pong buo-buo yung kakat nyo, pwede nyo na pong hindi i-weed. Kasi hindi naman po mahirap bakbakin yan dahil malalaki at isang buong piraso. So, tanggalin na po natin yung weed each copy. Weed all na lang natin. Weed all. So, magkakaroon siya ng rectangular na cutting sa gilid. Para po yung mga retaso, leftover ng sticker, magamit pa po natin. So, cut. Ayan po. Kasi na po natin kasi para hindi po tayo magsaya ng oras. So, finish. Ngayon, may mga font po naman na tinipe nyo ay nag-overlap yung mga parts nila. So, hindi po pwede yun dahil magkakaputol-putol po yung gagawin natin font. So, delete natin to. Karamihan po doon sa mga ganong font ay mga script fonts like Bernadette. Ngayon, tinignan po natin yung outline niya. So, right-click tayo, outline, wireframe. Makikita po natin na nag-overlap yung mga pages nila ito. So, hindi po pwede yan dahil nakakat po hanggang dun sa part ng E yung pinakabuntot ng letter B. So, ang gagawin po natin ay ito tayo sa manipulate, weld, total weld. So, nakita po natin na naging isang buo na siyang text entity. So, balik po tayo, wireframe. Ayan po. Pag kinat po natin yan, buo na siya, hindi na siya mag-overlap. So, pwede po natin siyang lagyan ng outline, manipulate, outline, say 0.6 inch. Kulay, say pink, ang outline. So, ayun po. Pwede po lagyan ng shadow. Right-click po natin, balik tayo sa black. So, pwede po ang shadow ay from left to top. Select. So, tanggalin na po natin ang kulay pink outline para hindi po siya masamang makat.
So, ito ay balik po natin sa kanya. Pero karamihan po kasi mas magandang shadow ay kulay black. So, ibalik po natin sa black. Ngayon, paano naman po kung gusto natin three-tone color po yung gagawin natin sticker. Ah, ang ibig sabihin ay iba-iba ang kulay ng bawat layer niya. Halimbawa po ay ganito. So, black po siya, black. So, makita nyo, malalayo po yung distansya ng mga text. So, hindi po masyado maganda. Pwede po natin siya paglapitin. Pag tinignan natin sa wireframe, at nag-overlap din po yung kanyang mga edges. So, pwede po natin siyang i-arrange, no, uh, convert to cards. So, hindi na po siya text ngayon, card na po siya. So, pwede na po natin siyang i-horizontal nudge. So, tanggalin po natin yung mga gulong sungot ng mga text. So, i-node edit po natin at burahin po natin yung so, ayan po. Then, hindi natin lahat ng text arrange weld, total weld. Ayan po, pag tinignan po natin sa wireframe, buo na po siya. Ngayon, ang requirement po natin ay hati natin sa tatlong horizontal lines ang text na ito. Halimbawa, pwede po natin siyang lagyan ng guidelines dahil sa 2 sa 1. So, lagyan po natin ng polyline na ibang kulay, at say yellow-green. Corner. Kaya hanggang doon po. Sakupin po natin yung buong length ng text. Then, remove guidelines. Ayan po yung hati ng text na kapatid. So, piliin po natin, including yung horizontal guidelines, then arrange, weld, punch through. Ayan po, nahati na po yung mga text. So, balik tayo sa wireframe. Burahin po natin yung guidelines na polyline. Pero black pa rin po siya lahat. Kaya gagawin natin ay split objects. So, piliin po natin yung taas na bahagi. Then, arrange, combine. Pwede po natin gawin kulay green. At yung bit ng bahagi. Arrange, combine. Arrange, combine. Pwede po natin sa kulay white. Hindi ko makikita yung pure white, kaya gawin natin medyo gray. Then yung pinakaibawang bahagi
arrange, combine, gawin natin red. So, yan po. Pag kinat po natin yan, lalabas po lahat ng kulay niya. Green, white, red. So, sa atin na po yun, pag ililipat natin ng transfer tape. So, ang mga itong project, kailangan may outline para sa pagpapatungan kapag natin nang ililipat. So, lagyan natin ng outline, manipulate, 0.6. Ayan po. Pwede po natin yung shadow, select. So, basta pag gumawa po ng shadow, huwag natin kakalimutan tanggalin yung outline para hindi po mag-double cutting yung kulay black na shadow. Ayan po. Pwede po natin gamitin ng last technique na ginawa natin. Kung gusto po natin lagyan ng effect yung ating text o text font. Halimbawa po, say, gusto po natin hatituloy sa tatlo ito. Polyline ulit, ibang kulay, blue, select all, arrange, 12, punch through. So, remove guidelines, wireframe, tanggalin po natin yung ginawa natin guidelines. So, then, manipulate or arrange split objects. So, iwahiwalay na po yan. Pero combine po natin yung mga mukha. So, ayan po. Pwede po natin yung isang igasog bawat isa. Horizontal nudge. Ayan po. Then, i-combine natin siyang lahat para isang kulay lamang. Ayan po. Ganyan lamang po. Ngayon, paano naman ang paglagay ng text sa isang bilog na image? Halimbawa, gusto natin gumawa ng logo na bilog at ipapaikot natin yung text sa kanyang paligid. So, gumawa muna tayo ng circle, say 12 inches by 12 inches circle. Pili natin yung circle, then 12 inches diameter. Ayan po. So, gawin natin siyang white. So, importante lagyan natin siya ng guidelines sa gitna. Siguraduhin lamang po natin na saktong-sakto yung guidelines sa gitna. Gagamitin po natin yung mamaya. So, butasin natin yung circle. Lagyan pa natin sa circle. O, alternatively, pwede po i-outline, manipulate, outline, inline. Say mga 1 inch ang thickness. So, ayan po. Ngayon po, bubutasin natin to. Select pareho ang circle, arrange, combine. So, ayan po, butas na po siya. So, ang natira po sa atin ay measure natin siya.
1 inch po yung width. So, gagawa tayo ng text na mga less than 1 inch. Say, Helvetica, say mga 0.75. So, center ang orientation. Siya po natin dito. So, gawin natin red. Yan po. Ngayon, susukatin natin yung edge nito hanggang dito sa center ng ating circle. So, gawin natin yung measuring tool. So, hanggang dito. Hanggang dito. So, ang sabi, 5.08 inches. Okay? So, punta tayo dito sa text. Text follow arc. Radius, 1.08. Kalimutan ko. Measure natin ulit. 5.03 inches. Text follow arc. 5.03 inches. Okay. Ayaw 5.03 inches. Okay. So, ayun po. Sumunod na po siya sa arc ng ating circle. So, kailangan pong saktong, hindi po siya nakagitna. Kaya po, gagawin natin, isasakto po natin. Text follow arc. Ito pong rectangle nito ay dapat tumakto doon sa pinakagitna ng intersection ng ating crosshair. So, ayan po. Buhatin lamang. Kung hindi po nyo makuha agad, i-zoom in nyo lamang po para mahawakan yung handle. Alternatively, kung hindi po kayo happy sa orientation, pwede nyo pong baguhin. Dagdagan nyo po yung radius measurement. Pwede nyo pong lakihan 5.1, say 5.1. So, hindi pa rin po kayo happy. Say 5 point. Hindi pa rin nabago. Ayun po, nagitna na po siya. So, tuloy lamang po natin, lagyan po natin ng text sa bandang ilalim ng circle. So, gagawin po natin, i-copy lamang po itong text nito. Replicate. Gagawin po natin yung laman ng text. Gawin natin kabanatuan. City. So, gagawin po natin yung orientations. Gagawin po natin siyang sa text, follow arc. Gagawin natin below, clockwise. Bubuhatin natin yung center handle papunta dito sa ating crosshair intersection. So, ayun po. Kung napapansin nyo, yung Cabanatuan City text ay nagkadikit-dikit. So, dalawang pwede natin gawin. Either weld natin to para hindi mag-double cut sa intersection nila or baguhin natin yung spacing ng text na ito. Click natin yung text. Then, lagyan natin ng spaces.
Then select. Ayun po. Then, pwede natin siyang lagyan ng circle sa gilid. Parang demarcation. Then, i-mirror na lang po natin. Mirror. Mirror. Huwag po natin kalimutan keep original para hindi po siya mawala. Ayun po. So, kumpletuhin na po natin ang project na ito. Bigyan po natin siya ng background sticker. So, piliin naman po ito. Manipulate. Span outline. Bigyan po natin siya ng 0.10 inch na allowance. Outline, papalabas po. So, ayun po. So, may outline yung donut circle natin. So, tanggalin po natin yung asa gitna. Split object. So, nakita po nyo, nagkaroon siya ng kulay gray kasi na-split na po siya. Ngayon, paano po natin siya tatanggalin? Pwede po siya mag-color picking. Click nyo lamang po dito sa color swatch na ito. Piliin nyo po yung kulay na yun. Then, yun po, na-select na siya. Then, delete sa keyboard. Ayun po. So, meron na po siyang outline na black sticker. Depende po sa inyo kung anong kulay gusto niyo. Pwede po siyang blue. So, lagyan po natin ng text sa gitna para kompleto po. Say, bookman. Ilagay po natin yung initial ng ating business name, BFT. BFT. Pwede siya kahit anong kulay, pwede yellow. Depende po sa inyo. For illustration purposes lamang naman po ito. So, ayan po. Pwede po siyang gawan ng shape effects, distortion, arc ulit. Ayan po. Then, lagyan natin siya ng shadow. Outline, mga 0.10 inch. So, ayan po. Then, shadow. Shadow na perspective. Right click, perspective. Ayan po. Huwag natin kalilimutan burahin yung ginawa nating outline isang base ng ating shadow. Save po natin muna. Ngayon, paano naman po ang madaling paraan ng pagta-transfer nito sa isa't isa, sa base, saka sa yung pagpapatong-patongin na po yung bawat kulay. So, ang ginagawa ko dyan, ay nilalagyan ko ng pinaka-guide. Square guide. So, remove muna natin yung remove guidelines. Isakto natin yung laki sa requirement natin, which is 12 by 12. Ayan po. Gawa tayo ng circle. Yung una po natin gagawin yung square ay kulay blue. Yung po yung background ng ating logo. So, yun. So, ang susunod po ay kulay white. Yung pinaka-donut shape na circle. So, manipulate natin. Mga 0.02 inch lamang po para makikita po natin yung gilid ng blue pag ipinatong natin. So, inline, papasok siya. So, kung ano yung kulay na ito, yung
donut shape. Piliin natin kung anong kulay yon. Laser 12. So itong block na ito gagawin natin laser 12. So kulang pa tayo ng isang kulay, yung red naman. Red. So yung red, ito yun. Yan. So, kopyahin lamang po natin to. Pwedeng i-mirror, pwedeng kopyahin lang. O replicate natin. At i-zoom natin dito sa kaliwang side. So pag kinat po natin yan, kasama mga cut yung bawat kulay, na siya natin pagpapatong-patungin. So tignan natin. Yan po, kasama yung square guides natin. Pag kinat natin yung blue na base, then yung susunod natin yung white, ayan po, then yung red. So pagpapatong-patungin nyo lamang po yan para eksakto yung gagawin nating project. So ito naman yung black, yung shadow ng BFT. Ito naman yung BFT mismo. So, finish. Ngayon, minsan po ang requirement ay sa loob ng salamin dinidikit yung gagawin nating text sticker. O paano pong gagawin natin doon? So, halimbawa, magta-type tayo ng text na say reverse. Yung mga 2 by 14 inches. Ngayon, okay na po yung kung isang kulay. Gawin nyo lang po ay i-mirror nyo right click. Mirror. Wait. Mirror. I-uncheck nyo yung keep original. So, ayan po. Pag kinating niya yan, pabalik po niyo siya. Meron ding mirror option dito. Kung ayaw yung mirror sa workspace, dito na lang po sa cutting. So, ayan po. Ngayon, paano po kung meron siyang outline? May outline po siya. Lagyan natin ng outline. 3.1 inch outline. So, pag kinat po niyo yan, hindi niyo makikita yung red kasi ipapatong niyo yung black. So, ang gagawin po niyan, tulad ng ginawa natin kanina, lalagyan natin ng rectangular guides sa ibabaw para po yung magiging guide natin. So, ang unang sticker na kakatun natin ay, ang ipapatong natin ay black sa red. So, mauna po yung red. So, i-apply natin itong red. 0.02 inches, 0.02 inch inline na black naman po. Kasi yun po unang iaangat natin para ipatong sa red na text. So, replicate natin. Replicate. Ayan po. So, pag kinat po natin yan, kakatin ng red, kakatang red, kakatang black. So, finish. Pag ipinatong po niyan, aangatin nyo muna yung kulay black para ipatong sa red. So, hindi po mamimisalign kasi meron po kayong dalawang guides. Kahit hindi nyo nakikita yung text na reverse, yung kulay red na text na reverse. Ngayon, paano naman po gumawa ng font na two-tone color? Halimbawa,
kulay red yung four color, tapos sa bandang baba ay may kulay yellow na kalahati ng font. Simple natin, gawin na lang natin Arial black. So, hatiin po natin yan. Lagyan ng guidelines, yung polyline na ibang kulay, say blue. Remove guidelines, arrange, weld, punch through. So, wali na po yan. Tanggalin po natin yung guidelines. Sorry, kailangan pala natin copyhin yung original. Kuhanin na natin yung bottom left side. Arrange, weld, punch through. I-split na po, i-split pala. Split objects. So, kukuhanin natin to, arrange, combine, tapos balik tayo dun sa original. Yan undo natin. So, ito yung original natin. So, ipapatong natin yung kinapi sa clipboard na lower half, edit, clipboard paste. Sorry po, na-miss po natin yung procedure dun sa ginagawa natin. So, ulitin po natin. Bigyan po natin ng guidelines, polyline, kulay blue. Pero una muna, copy muna natin sa clipboard itong ginawa natin original text. Edit, clipboard copy. So, remove guidelines. At i-disintegrate na natin itong ginawa natin original. Arrange, weld, punch through. So, dalawang bahagi na po yan. Tanggalin po natin yung guidelines. Tapos, arrange, split objects. So, pwede na po natin tanggalin itong taas na bahagi. Tapos, i-combine natin itong nasa lower half portion. Arrange, combine. Pwede natin siyang gawin kulay yellow. Then, i-paste na natin yung original text. Edit, clipboard paste. Ilagay natin sa likod. Arrange, put to back. So, ayun po. Two-tone color na siya. Ngayon, kung gusto po natin makita yung may red na outline itong yellow text natin, pwede po natin siyang i-outline, manipulate, outline. Konting-konti lang, mga 0.04 inch inline. So, ayun po. Tanggalin po natin yung dapat wala po siyang edges. So, tanggalin natin, uncheck natin yung keep original. Yon. So, balik natin sa ito, color yellow. And ayan po, two-tone color na text. Ngayon, paano naman tayo mag-design ng sariling diskarte natin sa paggawa ng font katulad na nakikita nyo dito. Ah, ang tawag sa font nito ay varsity pero nilagyan ko ng design na parang mga kidlat.
So, itong mga image nito ay i-layout mo as a vector format. So, i-discuss natin yan later on sa ibang video kung paano paggawa ng ganyang mga images. So, balik muna tayo dito sa tutorial natin. So, mag-type tayo ng text na 1, 2 na varsity ang tawag na font. Wala pala naka-install na varsity dito sa ginagamit kong laptop kaya mag-download muna tayo sa thefont.com. Ito siya, download. So, buksan natin. Ayun siya. ETF, install. So, close na natin itong ating Google. Balik tayo dito sa ating program. Then, text. Hanapin natin yung varsity. Naka-install lang natin. Ito siya, varsity. 1. Say 1 lang muna. Ilitan natin yung screen. Say 4:2. Ilagay natin dito. Kasi nakaya na natin sila para madali. So, ayan. So, ito, lalagay mo lang ito dito. Wala natin kulay. Tapos, ibabaw natin. Photo front. Ganito. So, isa pa, text. So, andito siya. Arrange. Photo front. Then last dito. Dito. So, madali lang ito ang gawin. Pipiliin mo lang yung lahat sila. Tapos arrange. Combine. So, ayun na. Pag kinat mo siya, makita mo meron na siyang parang kidlat na design. Ganun lang kadali. Arrange. Combine. So, ayun na. So, yung karamihan sa mga font, lalo na yung mga medyo thick o matataba, pwedeng gawin parang varsity. I-outline mo lang siya. Subukan natin. Halimbawa, machine, machine, 4 inches. Okay, 1. Gusto natin gawin parang varsity. So, sukatin natin gaano ba yung outline niya.
0.08. Tapos yung sa loob, 0.14. So, manipulate lang natin ito. Manipulate, expand outline. Inline siya. Keep original. Offset, 0.08 at 0.18. Point 0.6 and 0.10. Say 0.10. Ayun. Then, bili mo siya lahat, arrange, combine. So, parang varsity font na rin siya. So, paano ba naman ang ginagawang technique kung yung text natin ay sobrang haba? Say, 5 inches by 48 inches. So, mahirap i-transfer yan. Kaya ang gagawin nyo ay i-divide mo siya to, kung kaya mo lang ilipat ng hindi ka malilito, kailangan meron kang guide. So, subukan natin. Halimbawa, ang text natin ay kung wala siyang background, okay lang. May tatransfer natin yan. Pero kung meron siyang outline o shadow, nahihirapan tayo. Talagyan natin yung shadow na malaki to guys, kaya kailangan lakihan din natin yung thickness ng ating outline. Karoon siya ng offset. So, 0 ang offset. Lakihan pa natin. 4.4. Ayan. Ang ginagawa ko lang dito, nilalagyan ko lang siya ng dash na maliit na pag kinat mo, makakat mo siya. Pagka nakat mo siya, makikita mo siya. Tapos, i-highlight mo siya ng lapis or ballpen, lalo na kung puti yung sticker o itim, para makita mo siya. Doon mo itatapat yung ilipat mo, itatransfer mo na text. So, kailangan manageable yung length nung gagawin mong pinaka-guidelines na. So, itong berry, makita mo hanggang 18 inches. So, pwede na yan. Dito naman, hanggang dito, hanggang doon. So, lalagyan mo lang siya ng guidelines. Ito. Tapos, mag-online ka na ibang kulay, say, yellow green. Tapos, lapit ko. Dapat mo rito, maliit lang. Finish. Be sure na corner yung ginagamit mo na node. Ito, hindi siya bilog. Bilog siya rito, kaya mahirap lagyan ng guidelines. So, dito tayo sa ilalim maglalagay. Dito sa tapat yung dulo ng grid. So, remove guidelines. Ngayon, pag kinat mo siya, sabay mo ikakat yung black saka yung guide na yellow-green. So, subukan natin.
i-click mo yung black at i-click mo rin yung green. Pag kinat mo siya, magkakaroon ng maliit na dash dito sa bandang to at dito. So, doon mo itatapat yung red, yung portion nito sa portion nito, doon sa dash na yun. Kailangan manageable chunk lang para mas madaling gawin. Pati sa pagkakating kung pwede, manageable chunk lang. Kasi pag masyadong mahaba yung kinakat mo, may possibility na pumaling. So, ito ikakat mo rin to. Pero itong background nito, talagang wala kang magagawa. Kailangan kapin mo ng ganito kahaba. Kailangan kasama yung yellow green na guide. So, ayan. So, makikita mo, meron talagang yellow green dyan. Ayan. Ayan ang portion niya. Hindi makita sobrang liit. Sa nakapanood na video, kung nasiyahan po kayo at gusto niyo magkaroon ng kopya ng Sign-Blazer na software, pwede po kayong bumili sa aking Shopee store. Ito po yung kanyang Shopee store na kapage, nakapost ngayon dito sa tutorial na ito. At ito naman po ang aking online store sa Lazada. Meron din po akong shop sa marketplace sa Facebook. Ito rin po yun. At pwede nyo rin po akong kontakin sa aking personal na messenger o sa Facebook at Ramon Palomo. So, yun lamang po at abangan nyo po susunod kong video para sa iba pang mga topics sa Sign Blazer Elements. Salamat po.